Okay mga guys, so nandito na naman tayo sa ating YouTube channel. So magbibigay na naman tayo ng reaction video. So itong video na to ay galing kay Noypi Mind. So please paki-subscribe sa kanya. And also, syempre paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel. So bibigyan natin reaction to yung itong mga nangyayari sa atin ngayon bansa, lalong-lalo na sa mga West Philippine Sea. Okay, ito meron ditong pamagata na pahiya ang Chinese submarine sa Pilipinas. So, hindi nakalusot sa Philippine Navy. So, meron palang Chinese submarine na pumasok sa ating exclusive economic zone, no? So, pero na-detect kagad ng Philippine Navy. So okay, panoorin natin. Iniulat na matagumpay umanong na-detect ng Philippine Navy ang isang submarine ng People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea noong mga nakaraang araw at sinabi sa report na napilitan umano itong umahon. Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na na-detect ng isa sa pinakabagong warship ng Philippine Navy, ang submarine ng komunistang bansa, ngunit nagtaka ang mga tauhan ng hukbong dagat kung bakit umahon ang submarine ng China. Okay, tama nyo. May na-detect pala ng Philippine Navy natin yung submarine ng China. Ibig sabihin, yung mga barko ng ating Philippine Navy ay talagang nakaka-detect na ng mga iba't ibang klaseng kalaban sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin ay medyo high-tech na ang ating Philippine Navy, no. So na-detect niya na yung submarine ng China. Sinabi ng mga tauhan ng BRP Antonio Luna na nanatili umanong palutang-lutang ang submarine ng China nang humigit kumulang ng 20 minuto bago ito sumisid sa kailaliman ng West Philippine Sea at hindi rin umano nakipag-communicate ang mga Chinese sa kanila. Okay, tamo. Bigla na lang nagtago yung submarine tapos nakipag-radio challenge yung ating mga Philippine Navy sa kanila, hindi sumasagot. Ibig sabihin hindi nga malaman kung naintindihan na yung mga Chinese na to yung mga pinagsasabi ng ating Philippine Navy o wala lang talagang ibig sabihin pag hindi sumasagot, ibig sabihin wala silang alam doon sinasabi. Pwedeng ganon, di ba? Sinabi sa report na hinayaan lang ng Philippine Navy na makaalis ang Chinese submarine, ngunit tuwang-tuwa umano ang mga tauhan nito matapos nilang na-detect ang submarine gamit ang advanced solar technology ng nasabing barko. Iniulat ito matapos mahigit sa 100 Chinese maritime militia vessel. Nakakatuwa naman isipin, di ba, no? Yung ating barko ng Philippine Navy talagang medyo nag-high-tech na siya. High-tech na, nakaka-detect na ng mga submarine sa ilalim ng dagat. So medyo angat na yan, medyo angat na tayo sa mga sa military, no, pagdating sa assets. So nakakatuwang tignan o pakinggan, di ba? At isang warship ng People's Liberation Army Navy ang namataan ng Philippine Coast Guard sa ginawa nitong isang linggong maritime patrol sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea Affairs na si Commodore J. Tarella na ang report na ito ay mula sa 2 barko ng PCG na nakadeploy ngayon sa nasabing karagatan. Nagpatrolya ang BRP Malapascua at BRP Malabrigo sa paligid ng Sabina Shoal, Iroquois Reef, Lawak, Patag, Likas, Parora, Pag-asa, Teaser Bank
Julian Felipe Rip at sa Ayungin Sol. Sinabi ni Tarela na sa ginawang misyon ng Philippine Coast Guard na mataan ng dalawa nitong vessel ang mahigit sa 100 Chinese militia vessel, isang People's Liberation Army Navy at 2 barko ng Chinese Coast. O, kita nyo, no? Talagang medyo masipag na pagpapatrolya ang ating mga military sa West Philippine Sea. Kaya nga nadidetect nila o nakikita nila yung mga Chinese, itong mga Chekwa na to, no? Yung mga vessels nila. So, marami na nagpapatrolya ng mga Philippine Navy, ang Philippine Coast Guard sa ating karagatan na sakop ng EEC. Guard. Noong mga nakaraang linggo, sinabi ni Tarela na isang barko ng People's Liberation Army Navy na may numerong 549 ang humarang sa BRP Malapascua at BRP Malabrigo sa layong 7 nautical miles lamang mula sa Pag-asa Island. Drinking coffee every day didn't work for me, but I couldn't figure out why until I went from 184 to 123. Sinabi niya na gaya ng inaasahan, agad hinamon ng nasabing Chinese warship ang presensya ng 2 PCG vessel sa radyo at inutusan silang umalis sa lugar. Pagkatapos ay nagbigay ng babala ang Chinese Navy sa PCG na nagsasabi na hindi pagsunod ay maaaring magdulot ng isang malaking problema. Okay, tamo. Nananakot pa itong mga singkit na to, itong mga Chinese na to, no. Sila pa may lakas ng loob, no, na manakot sa loob ng ating EEC, Exclusive Economic Zone. Grabe, kakapal naman na lang mukha nila, no. Sila nga ang intruder, eh. Tapos sila pa ang makakapal talaga. Samantala sa ibang mga ulat, sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng US military na tiwala siyang hindi masisindak o matatakot ang Armed Forces of the Philippines laban sa People's Liberation Army sa West Philippine Sea. Oh, yan malaking tiwala ng Amerika, yung US, sa ating kakayahan pagdating sa mga military action. Malaking tiwala talaga ng US na ang mga Pilipino talaga ay matatapang. Kaya ganun. Sinabi ni US Army General Randy George na malaki umano ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga sundalo ng Pilipinas dahil sa mataas na karanasan nito sa pakikipaglaban at alam niyang hindi madaling talunin ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Idinagdag niya na sigurado umanong mahihirapan ang mga sundalo ng Chinese military kapag ipinag-utos ni President Xi Jinping na salakay ng Pilipinas, lalo na ngayon na inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Enhanced Defense Cooperation Agreement. O yan talagang mahihirapan ng Chinese talaga na tayo'y labanan. Lalo na ito inaproba na ni PBBM ang mga military agreement na galing sa Amerika. So talagang napapalakas yung ating military, no. So dapat nga matakot talaga ang Chinese. Si Randy Alan George ay isang general ng United States Army na nagsilbi bilang acting Chief of Staff ng United States Army mula noong August 2023 at bilang ika-38 Vice Chief of Staff ng US Army mula noong August 2022.
Iniulat ito matapos inakusa ng China na pinipilit ng Estados Unidos na tanggapin ito ang 2016 arbitration ruling sa South China Sea habang hinimok ng Washington ang Beijing na tigilan ang tinatawag nitong regular na panghaharas sa mga barko ng ibang bansa sa rehiyon. Ay, tignan mo. Even yung Amerika, alam yung mga ginagawa ng mga Chekwa na to eh. Mga nanghaharas. So, ang ugalin to eh, mga barbaric eh. So, bakit kaya ganun sila? No? Halos sa buong nation eh, buong nation na iba-ibang bansa na talagang against sa ginagawa ng mga Chekwa na to. Ang desisyon na inilabas ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague 7 taon na ang nakakaraan ay nagsabi na ang maritime claim ng China sa halos buong South China Sea ay wala umanong legal na batayan. Oh, yan ha. Sabi ng arbitral ruling noon na nanalo ang Pilipinas na walang basihan talaga ang 9 dasla ng China. So makulit lang na talaga itong mga Chekwa na to, no? Grabe ha. Ngunit sinabi naman ng Chinese Embassy sa Pilipinas na nakipagsabuatan umano ang Estados Unidos sa mga kaalyado nito upang gamitin ang isyu bawat taon sa anibersaryo ng illegal na ruling na ito at upang pagtulungan ng China at pilitin na tanggapin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Okay mo, tamang hinala pa to mga Chekwa na to, no? Ayaw tanggapin yung desisyon ng international law. Grabe, no? Tamang hinala. Gusto nila sila lang ang nasusunod eh. Ang mga ginawang aksyon ng komunistang bansa sa South China Sea na naging paksa ng daang-daang diplomatikong protesta na inihahin ng Pilipinas ay nanindigan din na hindi nito tatanggapin ang anumang claim o aksyon batay sa naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Sinabi ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Wang Wenbin na naging desisyon ng tribunal ay isa umanong paglabag sa prinsipyo ng state consent at lampas ito sa kanilang autoridad na pakinggan ang kaso. Ayan ito talaga, ayaw talaga tanggapin ng mga Chinese, ng mga Chekwa na to yung batas ng inilabas noon na arbitral ruling. Parang gusto lang mga Chekwa na to sila ang masunod eh. Hindi naman dapat ganun, di ba? Ngunit hinimok naman ang tagapagsalita ng US State Department na si Matthew Miller ang Beijing na ibase ang maritime claim nito sa international na batas at iginihit na naging ruling ay final at legally binding sa Pilipinas sa China. Yan ayan So nakita natin na ang mga Chinese na to, mga Chekwa na to talagang gusto nila sila lang ang masunod. So which is hindi naman tama yun, no? Kasi may mga batas tayo mga international law tungkol sa sea na dapat sundin. Ayun nga, ayan, on clause. So okay, hanggang dito na lang tayo mga guys. So kung gusto niyo ng mga ganito mga video, ganito mga topic, please subscribe, like and share na lang itong ating video, okay? So para makagawa pa tayo ng mga marami pang reaction video.